Iraq. Sumali na si digmaan, binomba ang military base ng Amerika. Talagang naging sunod-sunod na ang tensyon na naganap, hindi lamang sa West Philippine Sea, lalo na sa Middle East. Nakikita at nababalitaan naman natin ang pag-atake ng bawat bansa sa kanilang kalabang bansa at pati na nga ang ibang kaalyadong bansa ay nakikisali na rin sa digmaan. Ayon sa mga pahayagan, niyanig ulit ng Middle East ng isa pang pag-atake na mula sa Iraq sa matagal na nilang kalaban, ang United States of America. Ayon sa ulat, 5 rockets ang inilunsad ng Iraq sa US military base sa Syria. Huling inatake ang grupong ito noong February pa lang at ang gumawa nito ay ang mga Iranian. Ano na ang nangyayari sa mundo? Kabi-kabila na ang digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang di matapos-tapos na labanan sa Russia at Ukraine. Ang tensyon ng China sa Taiwan at Pilipinas sa South China Sea. Ang mainit na palitan ng missiles at drones ng Israel at ng mga Iranian. Dagdag mo pa ang digmaang Israel-Hamas at ibang militanteng grupo. At ito naman ang Iraq binomba ng rockets ng US Army base sa Syria. Bakit nang bomba na lang ang Iraq sa base ng Amerika sa Syria? At ano ang magiging ganti ng mga Amerikano sa marahas na aksyon ng Iraq? Ang pagbomba ng rockets ng Iraq sa US military base sa Syria, yan ang ating aalamin. Talagang naging sunod-sunod na ang tensyon na naganap, hindi lamang sa West Philippine Sea, lalo na sa Middle East. Nakikita at nababalitaan naman natin ang pag-atake ng bawat bansa sa kanilang kalabang bansa at pati na nga ang ibang kaalyadong bansa ay nakikisali na rin sa digmaan. Ayon sa mga pahayagan, niyanig ulit ng Middle East ng isa pang pag-atake na mula sa Iraq sa matagal na nilang kalaban, ang United States of America. Ayon sa ulat, 5 rockets ang inilunsad ng Iraq sa US military base sa Syria. Huling inatake ang grupong ito noong February pa lang at ang gumawa nito ay ang mga Iranian. At ito pa ang matindi, habang inaatake ng Iraq ang Amerika sa base military nito sa Syria, alam mo bang ang Prime Minister ng Iraq na si Mohammad Shia al-Sudani ay bumibisita sa Amerika? Nakipagkita siya kay US President. Ayon sa security sources, ang mga rocket pa lang ito ay dinala ng mga Iraqi sa truck at inilagay sa border ng Syria sa Zumar. Pagkatapos ng pag-atake ng mga rocket ng Iraqi, ang truck na nadala sa rocket ay nagliyab. Posibleng pag-atake ito mula sa isang warplane na nagroronda sa Zumar. Ganoon pa man, di matukoy kung bakit sumabog ang truck. Sa ngayon, patuloy pa itong iniimbestigahan ng kanilang mga military officials at nag-deploy ng security forces upang managot ang mga salarin sa pambobomba sa Syria. At ang isa pa sa sinasabing dahilan ng pag-ataking ito ay ang di umano'y paghihiganti nila. Bago kasi ginawa ng Iraq ang pag-atake sa US military base sa Syria, pinasabog din umano ng military base nila at nagresulta ng pagkasawi ng isang Iraqi security force. Bagamat di pa ito nako-confirm, ang mga hinihinala ng Iraq na may gawa nito ay ang Amerika. Kaya daw gumanti lamang sila nang mag-launch ng mga rockets sa US military base sa Syria. Sa kabi-kabilang tensyon at girian sa mga magkakatabing bansa sa gitnang silangan, ito naman nagsimula ng gantihan ng mga drone at missile ang mga bansang may malalakas na sundalo at may mga tinatagong nuclear. Ang Israel laban sa Iran. Bakit nababahala ang maraming mga tao kapag tumindi pa ang tensyon at galit ng bawat bansa? Isang nakakabahalang pangyayari at malabulalakaw ang pangitain sa langit ang mahigit 300 na missiles at drone na pinakawala ng Iran sa Israel kamakailan. Kaya muling umugong ang air raid siren sa Jerusalem, Israel. Mahigit 300 na cruise missiles, ballistic missiles at attack drone ang pinakawalan ng bansang Iran sa teritoryo ng Israel. At bagamat dinipensahan naman ng fighter jets at matibay na depensang pandigma o ang air defensive system na Iron Dome ng Israel, mayroon pa ring nakalusot na missile sa loob ng Israel at nasira ang Israeli military facility sa loob nito. Alam nating hindi nagpapatinag at tatahimik na lang basta-basta ang Israel, lalo na kung naaargabyado sila at nadadamay na ang kanilang mamamayan at mahalagang facilities. Sila ay nagpakawala ng mga drone at mga missile. Sa report ng Iranian media, meron di umanong pagsabog malapit sa army base sa central city sa Esfahan. 3 drone din di umano ang napabagsak sa lugar.
sapat para magkaroon ng high alert sa mga kalapit na lugar. Merong mahigit 1,000 mga Pilipino sa Iran, habang tinatayang nasa 27,000 ang mga OFW sa Israel. Ngayon, at gumanti na ang Israel sa Iran, may babala na daw sa kanila ang Israel authorities at Philippine Embassy na maghanda sa posibilidad ng gantihan ng dalawang bansa sa paglala ng sitwasyon. Sa kabi-kabilang tensyon at girian sa mga magkakatabing bansa sa gitnang silangan, ang paggawa ng mga armas pandigma, missiles, drones at pangwasak na mga kagamitan ay parang normal na lamang sa mga taga rito at talagang binibigyan nila ng pondo dahil alam nila na anumang oras ay may pwedeng umatake sa kanila. Kaya ganoon na lamang ang pagpapahalaga ng mga bansang ito sa kanilang military force at defensive system. At ang may kakayahang gumawa nito ay ang bansang Iraq. Ang bansang ito ay may iba't ibang armas pandigma na malalakas dahil pinapaganda at pinaghahandaan talaga nila ang rocket system at ballistic missiles at maging ang mga kaalyadong bansa nito. Ganoon pa man, di natin maikakaila na napaka-advanced din talaga ng technology na ginagamit ngayon ng Israel para depensahan ng kanilang bansa na kaalyado ng Amerika. Sa gitnang silangan ng mga ito ay David Sling, Arrow 3 at Iron Dome at iba pang kagamitang pansalag sa kalaban at nagamit nga ito nang sila ay atakihin ng iba't ibang kalaban. Ang tanong lamang ay kung meron din ba ang Iraq nito na kasalukuyang dumidigma sa kanila. Nang atakihin kasi nila ang Israel ay walang anumang aparato o technology ang nag-intercept sa bansang Iran. Kaya naman talagang matindi rin ang naging damage nito sa Isfahan, sapat para magkaroon ng high alert sa mga kalapit na lugar. Sa ngayon, ang Israel ay hindi pa tapos sa pakikipaglaban sa Hamas at ang ilang militanteng grupo. Kaya kung kasama na ang Iran sa kanilang dinidigma, isa talagang malaking gulo ito. Tapos eto ang Iraq na hindi din talaga nagpapatalo, na handaring makidigma sa anumang oras sa superpower na Amerika. Sana ay matuldukan na ang mga digmaang ito dahil hindi masusukat ng bilang ng armas o galing sa pakikipagyera ang tsansa ng isang bansa na manalo sa isang digmaan. Dahil sa digmaan, walang panalo. Lahat ay talo. Hindi lamang ekonomiya ang apektado ng ganitong kaguluhan dahil ang pinakatalunan ay ang mga inosenteng sibilyan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa naging pagpapasabog ng Iraq sa US military base sa Syria? At kung patulan at seryosohin ito ng Amerika, ano kaya ang mangyayari sa Iraq? Makikigulo rin ba ang Iran, ang Russia, ang China, at ang iba pang mga bansa na mahihilig sa kaguluhan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!